Okay, isang mga mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Anumang oras po na mapapanood ninyo, ito pong ating programang Reaction Mo, Birada ko. Okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin, ito pong pinalabas ng SMNI. Alam naman natin, pag sinabing SMNI, sinungaling. Kaya nga natanggalan ito ng prangkisa dahil sa 100% na binabalita nito ay halos 99% po ay puro mga kasinungalingan. Pero hindi na po tayo magtataka dyan kasi alam naman natin sino may-ari ng SMNI. Alam naman natin kung kaninong mga tao yung mga nagbabalita dyan. Kung gaano po kasinungaling yung leader nila, lalong-lalo na kilalang-kilala natin ang leader nito, isang religious leader na kung saan yung reliyon nito maganda yung pangalan pero kabaliktaran po ng kanyang mga ginagawa. So, ang ating po pag-uusapan ngayon at bibigyan po ng reaction ito pong binalita po niya o binalita ng SMNI tungkol po sa pera ng taong bayan na di umano ay ibinahagi ni Sara Duterte sa ating mga kababayan, no? So, bago po natin bigyan ng tirada ito o birada, eto at panoorin muna po natin mga minamahal kong mga kababayan. Sa iba pang detalye ng ating mga balita, umabot sa higit 822 milyong piso ang halaga ng naipamahaging medical at burial assistance ng Office of the Vice President sa taong 2024. Batay sa datos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, nasa higit 277 milyong piso ang naipamahaging pondo para sa medical at burial assistance sa mga benepisyaryo sa Luzon. Sa Visayas, umabot sa higit 285 milyong piso ang naipamahaging assistance ng OVP. Higit 239 naman na milyong piso na burial at medical assistance ang naidisburse ng OVP sa Mindanao. Sa kabuuan, nasa higit 187,000 Pilipino ang nakabenepisyo sa programang medical at burial assistance ng OVP. Sa pamamagitan ng OVP Central Office, 10 satellite offices at extension office, naging mas madali at accessible ang mga serbisyo ng OVP sa mga nangangailangang Pilipino. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, ako sa totoo lang kung maalala po ninyo nung panahon po ni Vice President Leni Robredo, wala naman pong mga satellite office yung OVP. Pero, pag nakita nyo pong umaksyon si dating Vice President Leni Robredo, kahit pa sa dulo ng Pilipinas yan, makakarating at makakarating agad ang kanyang tulong. Hindi kinakailangan ng mga satellite office ng OVP. So, balita ko kasi, ito po kasing sinadya po yan ni Sara Duterte na magkaroon ng satellite office ng OVP, para po kunyari, may mga tauhan po doon. Kagaya nga po na natuklasan ng ating mga mambabatas na kunyari, merong empleyado na mahigit 700 na kung saan ito ay nakadeploy sa mga sinasabi ni Sara Duterte na mga satellite office ng OVP. Nakalaunan ay natuklasan na ang 400 dito ay hindi totoo, na kung saan mga ghost employees. So, alam naman natin, so natuklasan din kung anong kung bakit ganon ang naging diskarte nitong ni Sara Duterte, kung bakit kailangan niya magkaroon ng satellite office ng OVP. Para po kunyari, meron pong buwan ng pinapasweldo ang ating gobyerno na mahigit 400 na empleyado na kung saan ay sumisweldo po ng hindi bababa sa 30,000 kada buwan. Plus may mga bonus pa yan. So, sa bulsa ni Sara Duterte mapupunta. So, ang magaling ho magbalita. Pasensya na rin po kayo sa tunog ho na maririnig ninyo. Dahil dito po sa amin, dahil nga kabundukan, kapag maganda yung panahon, yung mga namumutol po ng kahoy, yung mga nagsisinso sa salitang Bisaya, o nagtotroso, ito po yung panahon para sila ay makapagputol kasi pag maulan, medyo mahirap. So, okay, tuloy po tayo. Napakagaling po magbalita ng aso o ulo pong ni Rodrigo Roa Duterte o ni Kibuloy o ni Sara, no? So, talagang pagdating sa balita, talagang masasabi talaga natin, napakagaling po talaga. Napakagaling po talaga magpabango
o pabanguhin ng mga taga-SMNI yung kanila pong mga poon o yung kanilang mga amo, yung kanilang mga boss, yung kanilang mga Panginoon. So, nabanggit po doon mga minamahal kong mga kababayan na yung OBP daw ay nakapagbigay daw na o nakapagbahagi daw ng mahigit 800 million. O kung di ako nagkakamali, 822 million noong 2024. Yun po yung total budget. Yun tong sa Boreal, sa medical, at sa iba pa. So, yan po yung kanilang pagkakasabi, no? So, ang tanong, ito lang po yung tanong ang tanong, totoo ba? Maniniwala ba kayo na sa loob ng isang taon ay ibinahagi ni Sara Duterte yung 822 million sa ating mga kababayan? Pero kung ako po tatanungin ninyo, dahil kilalang kilala ko po ang mga Duterte, at alam ko po ang kanilang patakaran, alam ko po ang kanilang layunin, alam ko po ang kanilang mga puso, alam ko ang kanilang utak, alam ko ang kanilang pagkatao, nasisiguro kong ito ay sa balita lamang. Uulitin ko, sa balita lamang, at ito ay hindi totoo. No? So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, kung kikwentahin po ninyo, kung iisipin po ninyo, madali pong sabihin. Pwedeng ang sabihin ng SMNI na ang Office of the Vice President nagbigay ng ganito kalalaki kahit paabutin nila ng 3 billion, 20 billion, pero ang tanong, totoo ba? At papaano masasabi na totoo ito samantalang nawawala po yung mahigit 600 million na hindi maipaliwanag kung nasaan. Ngayon, kung totoo man ito na sinasabing benepisyaryo o mga Pilipinong nakatanggap ng tulong mula sa OBP, bakit hindi po maibigay ni Sara Duterte yung ebidensya? Bakit hindi niya maibigay yung detalye para po lumabas na nagsasabi siya ng totoo? Diba? Pero kung ako po tatanungin ninyo, ang katotohanan po dito, kaya po sila porsigidong magbalita ng mga katulad dito, medical, Boreal assistance, para po lumabas na yung perang hinahanap ng gobyerno o ng ating mga mambabatas na inaudit po ng COA ay lumabas na dito po napunta. Pero ang katotohanan, mga minamahal kong mga kababayan, nilustay po, ninakaw po, binulsa po, tinago po ni Sara Duterte yung mga perang yan. Kasi kung maaalala po niyo, tingnan nyo noong panahon po ni Vice President Leni Robredo, bagamat sila ay magkalaban ng administrasyong Duterte, bakit hindi nila magawan ng issue si dating Vice President Leni Robredo? Bagamat galit na galit si Rodrigo Roa Duterte dito. Kasi malinis ho. Wala silang pwedeng itapon, wala silang pwedeng gawing mga paninira dahil kompleto rekado po ang office ng opisina ng Vice President. Lahat po ng ginagawa, lahat po ng kinikilos, lahat po ng inilalabas ng Office of the Vice President noong panahon po ni Leni Robredo, lahat po yun ay detalyado at hindi pwedeng sabihin na gawa-gawa lamang. Hindi po katulad ng panahon ngayon ni Vice President o ni Sara Duterte na talagang masasabi mo, sa sobrang kasinungalingan, lumabas si Piatos. Lumabas yung ibang pangalan na hindi naman pala totoong tao yan, kundi gawa-gawa lamang pangalan para sabihin lang na itong taong ito ang pumirma sa ganito, sa ganyan, itong taong ito ay, di ba, alam na natin. So, kung ako po tatanungin ninyo, hindi po ako naniniwala na si Sara Duterte ay kayang magbigay ng 822 million. Mas naniniwala po ko na ito ay binulsan lamang niya o nilagay niya sa kanyang sariling kaban para nang sa ganon ay mapakinabangan niya ito maging ng kanyang pamilya. Dahil alam naman natin, gusto ng mga Duterte magpayaman na magpayaman nang sa ganon sila ay maging mas malakas, mas matibay, mas maimpluwensya.
Alam naman natin yan. So, ayon po sa survey na kinalaman, sa totoo lang, hindi po umabot ng 20 million ang naibahagi po ni Sara Duterte nung panahon ng 2024. So, dahil po dito, nakita nyo naman, bumaksak po yung kanyang ratings. Dahil natuklasan po na si Sara Duterte ay walang bang ginawa kundi manlalaki namang lalaki, pumunta sa beach, pumunta sa abroad, manood ng concert. Yan po ang kanyang trabaho. Wala po siyang ibang ginagawa kundi magpasarap, magpakasaya, na kung saan buhay prinsesa, punong-puno ng mga bodyguard na kung saan, di ba? Alam niyo na, buhay reyna. Oo, 'di ba? So, para sa akin, kung ano man po ang binabalitang ito ng SMNI ay hindi po 'yan totoo. At wala po tayong dapat paniwalaan sa mga binabalita po ng SMNI. Dahil alam naman natin kung gaano po kasinungaling ang channel na to o yung YouTube channel na ito. Alam naman natin na lahat ng mga ito ay turuan, utusan, mga ulupong, mga alagad ng isang demonyong nagpapanggap na si Kristo, na walang iba kundi si Apollo Kibuloy, na talagang kakampi po, kasangga ng mga Duterte sa kasamaan. So ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, kahit ano pa pong pagpapabango ng SMNI dito po sa kanilang puon, ay lalabas at lalabas pa rin po ang ebidensya. Ang ebidensya po ang ating magiging batayan, lalong-lalo na po yung mga ebidensya na inilalabas po ng ating mga congressman dyan po sa Kamara, na kung saan hindi masagot-sagot ni Sara Duterte, kaya nagtatago, kaya umiiwas. Kaya ngayon, ang ginagawa na lang para makaiwas sa kanyang mga kasalanan, ayun, parang plano na yata makipagbati. Makipagbati sa ating mahal na Pangulo dahil alam niya na naiipit na sila. Alam niya na nabubuking na sila. Alam niya na hindi na sila makakatakas. Kaya ngayon, etong mga Duterte, tignan nyo naman, ang galing, ang huhusay. Ginagamit pa yung isang reliyon para lamang, diba? Para lamang makalusot sa kanilang mga kasalanan, para lamang hindi ma-impeach itong si Sara Duterte. Pero ganun pa man, wala na silang magagawa sapagkat sa ayaw nila at sa gusto, tuloy ang pag-iimbestiga. Tuloy ang kumbaga pagbibigay ng hustisya ng ating gobyerno sa mga taong inapi nila, lalong-lalo sa mga Pilipinong ninakawan nila at inabuso nila sa kanilang pera at kapangyarihan. So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, ang paniwalaan po natin yung balita na ibinabalita po ng ating mga kasangga. Yan po ay punong-puno ng katotohanan na kung saan ay hindi po pwedeng pasinungalingan. Lalong-lalo na po yung mga sinasabi po ng ating mga kasangga tungkol po sa mga proyekto na nagagawa po ng ating mahal na Pangulo. Yan po ay 909% na mayroon pong katotohanan. So, ganun pa man, hanggat tayo po ay nandito, patuloy po tayo magsiservisyo, patuloy po tayong maglilingkod sa ating mga kababayan na walang pag-aalinlangan at walang takot. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.